Aroy mga ate at kuya, booking. At ano ang masasabi nyo dito ha? Kasi yung isang appointee pala ni Kuting ay hindi naman pala college graduate. Pero syempre, hindi naman, kung sa buhay, mga ate at kuya, eto secretary yung bagong secretary ng Department of Education of Agriculture. 'Di ba? Ginive up na ni Kuting, siguro napahiya na. Wala talaga, incompetent talaga eh, 'di ba? Wala talagang nagawang maganda sa DA ang Kuting at tinatanong nga ng iba, umaattend ka ba talaga ng mga meeting? Ba't minsan hindi mo alam ang ganap? Yan. So, ito palang, sabi ko nga sa buhay, pwede namang mag-succeed kahit hindi tapos ng college or tertiary education, di ba? Or kahit wala siyang college diploma, pwede ka mag-succeed sa buhay. Marami akong kaibigan, mga ate at kuya, na mga millionaires na. Sabi ko, grabe tong mga to, babata pa di ba? Nagnegosyo, successful ang business, magaling dumiskarte sa pera, matipid, marunong gumastos, di ba? Marunong mag-ipon. Mauunlad na ang buhay. Take note, may kaibigan ako, mga ate at kuya, hindi tapos ng elementary ha, pero ang yaman niya, o ang ginto, mapapahiya ako, buti pa siya may ginto, ako wala. Diba? Maginto, talagang hepa kung hepa ang datingan. So sa buhay kasi, hindi naman kailangan na college graduate ka para mag-succeed. Hindi ka dapat panghinaan ng loob, di ba? Na ikaw ay ganun lang ang tinapos mo. So, nasa ano rin yan, sabi nga, daig ng maagap ang masipag, di ba? So, daanin mo sa sipag, agapan mo rin, diskarte, pwede ka mag-succeed. Pero sa position po sa gobyerno, hindi pwedeng hindi ka college graduate, hindi pwedeng wala kang diploma. Isa yun sa requirement, and take note, isa pa lang yun. Kailangan mo ring ipasa ang civil service exams. Ay, mag-apply ka nga lang sa munisipyo, sa city hall, yun requirement yun eh. Ay ito, secretary, para kang presidente. Kaya nga secretary, alter ego ng president. Ikaw bilang secretary, ang tatayong pangulo sa departamentong ilalagay ka. So para siyang si PBBM. Billionaire to, kasi nga bongga ang negosyo, right? Mga tuna-tuna thingy. Mga fish magnet daw siya, magnet, 'di ba? Magnet, take note mga ate kuya. So na-booking yata na wala siyang record sa isang universidad sa Pilipinas. At ano itong narinig ko at galing sa bibig ni Queen Bojaquera, hindi sa akin, nakaklase daw to ni Kuting. Akala ko kaklase sa school, kaklase daw sa baby powder. Baka oily rin siya, no? Si Kuting kasi oily eh. Kaya nung may Halloween video siya sa channel niya nung undas, ay talagang naka-foundation si Kuting, di ba? Naka-lipstick pa, naka-lip gloss pang kung ano man yun. Naka-makeup, fully made up si Kuting nung may Halloween kineme, di ba? May Halloween vlog siya. So, kaklase sa baby powder. Doon pa lang, foul na yun. I mean, ba't ka mag-a-appoint kung, ay kasabagay, hindi pa napapatunayan na nagbi-baby powder. Mukha naman siyang baby, no? Cheeky siya. Diba? So, bakit ang in-appoint ni Kuting ay hindi pala graduate at secretarial position, mga ate at kuya? Highest position at least nang pwedeng i-appoint ni Kuting sa kanyang branch. Diba? Parang siya yung Kuting doon sa DA eh. Ba't na-appoint? Anong klase yan? So sabi niya dito, let me be clear the air about my educational background, given news reports that claim I am an alumnus of University of Santo Tomas, UST. Or any other institution of higher learning. It is not true. I never finished my education because I became a father at 10 naka-jaundice. 19 pa lang. So dahil naka-jaundice, hindi na nag-aral. I needed to work to support my eldest child. My father impressed upon me that my responsibility as a father comes first. Dumigil siya, naging tatay, batang ama, 19. Actually, lagpas na ng legal age, okay na. Pero syempre, bagets pa rin. Hindi niya natapos yung pag-aaral niya, nakadisgrasya eh. So kung hindi siya alumnus ng University of Santo Tomas, maybe at least nakatungtong siya
ng universidad na yan or iba pang mga kilalang 'di ba, educational institutions sa Pilipinas or schools. Like many, I dreamt of wearing a toga and receiving a diploma. But that wasn't meant to be. The sea became my university. Experiences in life taught me the value of perseverance. My children gave me the courage and inspiration to get to where I am now. And the good fortune I have today, I enjoy through God's grace. Yan na naman, kinalat ka din naman ang God. Sabi ni Senadora Miriam, God is the last resort of a bad debater. Kapag isinasangkot mo na ang pangalan ng Diyos sa mga argumento mo, bulok ka sa debate. Okay? Ganon. Parang nagpapakampi ka na lang sa Supreme Being na kasi wala ka nang ibang option kundi 'di ba parang magmalinis like dilima kanina sa topic natin. She prayed to God na makalaya. Ang tanong, sinong God yung pinagdadasalan? Ngayon, hindi sa kinukumpara ko yung sarili ko kay Secretary Tio Laurel. Yan ang pangalan niya. Francisco Tio Laurel Jr. Di ba bumingo si Bol Jaquera dito? Sabi niya mag-a-appoint ng i-give up na ni Kuting according sa Puting Ahas ang posisyon kasi nga baka napapahiya na at wala naman talagang magawang maganda sa DA. Nagkatotoong sinabi ni Miss Maharlika tungkol dito ayan, nag-appoint na ng panibago. Sabi ni Miss Maharlika, conflict of interest ito. Kasi ang negosyo niya, di ba yung mga isda-isda, ganyan. So baka mamaya, sa mga procurement ng Department of Agriculture, ipasok niya ang negosyo niya. Right? Hindi pwedeng ganun eh. Katulad ng bumabatikos kay Pangulong Duterte na na Gonzales ba yun ng Pampanga? Batikos na kay Pangulong Duterte, bakit daw tinatawag na most rotten institution ang Kongreso? Yun palang congressman na yun na bumatikos kay Pangulong Duterte ay may mga negosyong like may construction business. Tapos, yung mga project niya sa Pampanga, like yung mga dredging ba yun? Yung negosyo niya yung bibilan ng raw materials. Hindi pwedeng ganyan. At ang alam ko, hindi lang unethical yan, it's against the law. May, nalimutan ko, 6713 ba yun? Yung ganun, 7613, nalimutan ko yung law or yung Republic Act na yun na hindi dapat ganun. Na yung negosyo mo, siya ang mananalo sa bidding para mag-provide ng materials para sa mga proyekto mo. Aba, teka muna. Baka mamaya substandard yung isupply mo, tapos mamaya yung payment, lalakihan mo. Diba? Bili ka ng hollow block. Kunwari, ang presyo ng hollow block mo, 10 piso. Yung pala, ang hollow block, yung value ng hollow block mo, 3 pesos lang. Tapos ang dali pang madurog, isang suntok, durog. Right? Double corruption of some kind. Pero hindi ko sasabing ganun yung gagawin niya pero problema po talaga yung hindi niya natapos yung education niya. Bakit nag-a-appoint si Kuting ng undergrad? And ikumpara ko sa sarili ko mga kuya, not to brag and maybe I was destined to finish my studies despite na nag-pandemic. Actually, nag-start po ako mag-aral, matagal ko ng kwento to, nag-start ako mag-aral pag upo ni Pangulong Duterte, 2016. So kung 4 years yan, dapat makagraduate ako ng 2020, di ba? 4-year course ako Yung educational program ko, yung secondary education, ay 4 years lang. Inabot ako ng 5 kasi hindi ko kinaya. Working student ako self-supporting. So inabot ako ng 5 taon, mga kuya. 2016, nung umupo si Pangulong Duterte, nag-enroll ako, na-inspire ako kay tatay. Hindi kong sabi ko, there's hope for the Philippines. Ano pa kaya ang mga pangarap ko sa buhay na hindi ko nagagawa? And itong pag-aaral nga po yung unfinished business ko. Na-enjoy ko yung magandang kita ng salon, being a makeup artist and hairdresser. Na-afford kong mag-abroad dati, nung ako ay nasa salon lang nagtatrabaho. Malakas akong kumita, dekada ko ng trabaho, pero ni-let go ko yan, mga kuya. Dahil nga gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong makatapos ng college. And nagawa ko, sipin nyo, 3rd year ako, nag-pandemic. First year, 2016. Second year, hindi ako nakapag-enroll, 2017. Balik ako ng, 2017, kasi 2016, 2017 yung school year 2016, 2017, nag-enroll ako. 27, 2018, tumigil ako. 2018, 2019, bumalik ako, second year ako.
2019, 2020, pandemic, 2020. 2 years na pandemic, nag-aaral ako, self-supporting, saan ako kukuha ng kikitain, wala namang nagpapaparlor at bawal buksan ang mga negosyo. Sabi ko, Lord, bahala ka na. At least pinilit ko sa ganun din yung mga sinabi ng ni na mama, ba't ko pa daw tatapusin ang pag-aaral ko, may edad na daw ako, 17 pa lang naman ako, diba? Nene pa ako. Pero yun nga po, diba, maraming nagdi-discourage sa akin na ituloy ko ang pag-aaral. Alam niyo kung ano tumatak sa isip ko na lang? Yung sinabi ng nakababata kong kapatid. Nung sinabi niyang titigil ka na naman, nung 2017, 2016-2017 yung pag-enroll ko, diba? Yun yung school year. 2017-2018, tumigil ako. Actually, 2018 nang tumigil ako. Sabi ng kapatid ko, tumigil na naman daw. Tumigil na naman. Pangatlo ko na kasing college, yung ate at kuya. Yung una ko, ay vocational natapos ko naman. Yung second ko, dyan sa Binyan, 4-year course, hindi ko natapos dahil lang sa bureaucracy, mga ate at kuya. Sa hirap, ang hirap pigain ng gobyerno pagdating sa scholarship. Hindi pa nila binabayaran yung first year ko, kaya hindi ako naka-enroll ng second year. Ganyan kahirap maglakad ng papeles sa gobyerno. Scholar ako ng veteran, mga ate at kuya, kasi veterano si Lolo. Sundalo lolo ko naging PSG pa nga, di pa nabanggit ko. Dalawang scholarship ko noon, may allowance at saka may tuition. Yung allowance na re-receive ko, yung monthly yung allowance ko for the whole semester, yung tuition fee ko hindi binayaran nung first year. Kaya hindi ako naka-enroll ng second year, tigil ako. Yung pangatlo kong pagtigil ko, nagtrabaho na ako sa salon, na-enjoy ko na ang maraming pera. Sabi ko, parang may kulang sa buhay ko, ano pa kaya, yun nga. And then nag-enroll ako ng education at a third attempt for college. Tapos tumigil ako ng 2018. Kaya sabi ng kapatid ko, titigil ka na naman. Parang of all people na inaasahan ko na, 'di ba, na okay, dapat ka namang tumigil. Kasi ganun yung tono ng mga kaibigan ko. Nga, wag mo na tapusin yan. Kaya may edad naman na, kumikita ka na ng okay. Ang kapatid ko lang, ang nag-iisang tao nagsabi, titigil ka na naman. 'Di ba? Parang hindi ko na matapos-tapos. Parang nanghihinayang yung kapatid sa oras na sinisimulan ko, tapos hindi ko, mamaya pag-usapan natin sa harapan yung isang Ningas Kugun. Connected sa topic na to, mga at kuya. So, sabi ko, parang nagkaroon ako, parang napahiya ako sa kapatid ko, na titigil na naman daw ako. Pangatlong beses na. So, iginapang ko. Tapos, nag-pandemic. Paano yun? Dasal na lang. Bahala ka na, Lord. Matatapos ko ba to? O hindi? Bahala ka na. Kung hindi para sa akin, hindi okay lang. Ako naman, mga at kuya, kaya ako pinupursue yung college diploma ko, hindi para magturo. Ang dami nga rin pong nagsasabi, ba't ayaw magturo, Maui? Sa liit ka ng sweldo. O sa ibang bansa, magtuturo ako dito sa Pilipinas. No, nunca. Diba? Paano ka bubuhayin ng sweldo ng teacher dito sa Pilipinas? Hindi kaya yaman. Sabi rin yan ng dean namin sa college. Hindi kaya yaman, Maui, kung ito ang kurso mo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, tumigil na kayo. Sabi ng dean. Pati yung aking mentor, nung ako'y nagpa-practice teaching na, pareho ang sinabi. I don't know why did I meet those people, na mga teacher na nga, din pa nga yung isa. Pero pareho yung message nila. Take note, message nila personally sa akin. Maybe they were seeing things in me na kaya ko pang magawa beyond me teaching or whatever. So yun ang sinabi. Nako, Maui, hindi ka yayaman sa trabahong ito. Ganun ba? Feeling nyo ba yayaman ako? Tingin mag-vlog na lang ako. Baka pag naging senior citizen ako, yayaman na ako, no? Nagvo-vlog pa rin kahit senior citizen na. But the point there is, nagawan ko ng paraan. Alam niyo ba, nasabugan pa kami ng bulkan, mga ate at kuya. Hindi ko nga sukat akalain na makaka-recover ang province namin. Parang end of the world. Sino sa inyo makaka-relate nung sumabog ang bulkan? Parang end of the world na yun. Naglalagapakan, umuulan ng abo, putik, bato. Tapos pandemic. After sumabog bulkan, pandemic. Tapos ako self-supporting. Hindi ako humihingi sa parents ko ng baon, ng pambayad sa school.
Anong ibibigay nila? Irregular ang trabaho ng tatay ko. Alam nga magdasal ako na may masirang mga mekaniko tatay ko eh. Alam nga magdasal ako ng magdasal na may masirang sasakyan para lang may kitain ng tatay ko. So wala rin silang, 'di ba, maitulong sa akin. Pero alam nyo, yeah, kaya naniniwala ko napaka-strong ng ng prayers, lalo kapag kabukal sa loob mo. Huwag mo nang palabukan ng marami ang dasal mo. Alam naman na nang nasa taas yung, 'di ba, yung nararamdaman mo, you're hopeless, you wanna give up na, paubaya mo sa kanya, and for some reasons natapos ko. Kaya ako yan tinapos din, pati mga ate at kuya, at baka siguro kaya ako rin natapos para hindi ako maliitin ng mga ensaymada vloggers at ng iba pang mga kapwa ko vlogger. 'Di ba, na ay nako, wala yan, baklang parlor lang yan, or baklang kalye lang, hindi ba ganun ang padalait sa akin, baklang kalye daw ako. O di nagulantang sila, nalaman nilang ako may diploma ka lang. Hindi ko binabrag yan, hindi ko pinagmamalaki yung matagal nang mawin yan, so nakakaalam na ako may ganyan, 'di ba, na ako may credentials, I can apply, 'di ba, in any government position basta mag civil service exams lang ako, or kapag naipasa ko yung LET, lalong qualified, 'di ba? O pero ito hindi pala pasado, hindi pala nakapag-college. Kung ako nga na dukha, maralita, dayukdok, hampas lupa, nagawan ko ng paraan, siya pa kaya may negosyo, may kabiyak, 'di ba? May mag-iintindi ng anak nila kung sakaling siya igagawa ng mga assignments at kung ano-ano pa. I don't think na na hindi niya kayang tapusin unless ayaw niya. Ay ganyan pala, billionaire ka. Diyos ko po, ako'y billionaire mga ate at kuya. Baka yung mga wild thoughts ko nung mga nakaraan na gusto ko pagka pumapasok ako, may sarili akong bus. Right? Kasi Diyos ko naman, gusto ko pag nag-aral ako, ang bit-bit ko, hindi kotse. Kung imagine kung ako ko'y mayaman, di ba? If I'm just a millionaire or a billionaire, meron akong bus. Tapos yung bus na yun ay 'di ba, may room, may palikuran, 'di ba, may entertainment room ganan, tapos mga kaklase ko isasakay ko doon araw-araw, no? Sundo, parang 'di ba, parang school bus nga. Pero syempre social na school bus. Nangangarap lang naman ako. Kasi naaawa rin ako sa mga classmates ko na naglalakad pa uwi. Naglalakad pa pasok ng school, pa uwi. Naglalakad pa rin, tagaktak na ang pawis, ang init ng uniform, aircon ng school. Ay uubo-ubo kaming lahat kapag natutuyuan ng pawis. So, ito pa kayang millionaire and then now a billionaire, hindi kayang mag-aral? At bakit siya tinanggap ang posisyon? Hindi pala siya qualified. Isa yun sa mga requirements eh. At di ba meron ng isang nag-aambisyon na umupo sa kamangyang, hindi talaga nakaupo, nag-aaral ngayon sa malayo. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya makakaupo sa pwesto or mabibigyan ng pwesto sa gobyerno hanggat wala siyang college diploma. Walaan niyo kung sino yon, i-comment niyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.